Talakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa Crohn's disease. C-R-O-H-N, Crohn's disease. Ito ho ay isang klase ng inflammatory bowel disease. So marami hong klase ng IBD or inflammatory bowel disease tulad ho ng ulcerative colitis, and ito naman ho Crohn's disease. Ito ay characterized by chronic inflammation ng GI tract, at ang naa-affect ho nito any part ng GI tract from the mouth to the anus, but most commonly involves the terminal ileum ng ating small intestine and the colon, large intestine. So meaning, doon ho sa last part ng ating small intestine. Di ba, sabi ko sa inyo, ang small intestine is duodenum, jejunum, and ileum. So, yung latter part ho ng small intestine. So, parte pa ho siya ng small intestine. At yung bago ho doon, pagkatapos noon, colon. So, doon po ang kadalasang lesion ng may Crohn's disease. And like ulcerative colitis, Crohn's disease, the root cause is also unknown. Marami tayong sakit na ganito ang unknown, period. So, hindi alam. But it is believed to be a result of combination ho ng genetics, environment, and immune system. So, namamana, makukuha ho sa mga paligid natin at sa immune system natin. Sa immune system, ang nangyayari, mistakenly, natatarget niya ang body's own tissues, leading to inflammation. And yung sa genetics naman ho, basta ho may family history ng Crohn's disease, syempre ho increase ang risk of developing this kind of condition. At yung mga environmental triggers tulad ho ng maling diet, yung mga naninigarilyo, and certain infection that may also contribute to the onset of diseases. Now, ang Crohn's disease is characterized by transmural inflammation, meaning the inflammation extends through the entire thickness ng bowel wall. So, yung buong kapal po ng thickness is affected. Unlike ulcerative colitis, sa colon ho nangyayari yon at mucosa at submucosa lamang. Ito ho, mas malalim ito at nasa terminal ileum. So, mas malalim ho ang Crohn's disease. At itong inflammation na to can cause a variety of symptoms and complications. Tulad ho ng ulcer, merong deep sore that can develop sa lining ng intestines. Strictures, chronic inflammation ho to na nauuwi sa scar tissue formation. Basta ho strictures, tandaan nyo, nauuwi ho yan sa pagpepeklat na nagkukos ng narrowing ng intestinal lumen. Nagpepeklat kaya ho yung diameter ng hole lumiliit, basta stricture ho. And of course, nakakadagdag ho yan sa obstruction ng flow ng digested food. Fistula, merong abnormal connection that can form between different parts of the intestine or between the intestines and other organs. Yun ho bang nagkakaroon ng connection yung dalawang part na hindi naman ho dapat. Nagkakabutas ho siya, pero nako-connect ho siya sa ibang intestines or in other parts of the body. Symptoms, ang isang Crohn's disease, base ho sa lokasyon ang severity ng inflammation. But common symptoms include abdominal pain, syempre ho, and cramping. Ang abdominal pain nito sa lower abdomen, sa puson, hindi ho sa sikmura. And persistent diarrhea na pwede hong bloody. Sa ulcerative colitis, ganun din po. Pwedeng bloody at minsan ho may kasama pang pus. Pasintabi ho sa nagmimerienda. At kadalasan ho ang presentation, diarrhea, soft stool. Siyempre may weight loss ho, pamamayat, may fatigue, pagkapagod, reduce ang appetite. So bawas ho ang gana, walang ganang kumain. At sometimes may fever, nilalagnat ho. And in some cases, pwede hong magkaroon ng complication tulad ng bowel obstruction. Meaning ho, may nakaharang, bumabara, or eto ho, abscess din ho can occur.
So, similar to ulcerative colitis sa colon, so Crohn's disease can also have pus formation. Ang diagnosis ho nito involves, syempre ho, yung history at yung physical examination, imaging studies, and lab tests. Siyempre sa history ho, malalaman natin kung may history sila ng Crohn's disease, and endoscopy or upper colonoscopy para ho ma-visualize yung inner lining ng GI tract, and imaging studies, abdominal ultrasound or CT scan or MRI can help to visualize inflammation, strictures, and fistula. But I discourage you from pagpapalagay ho ng contrast media. Toxic ho yan sa katawan. Plain lang ho kung kayo'y kailangang CT scan at MRI. Also, we can do blood tests and stool tests para makatulong ho sa assessment. Wala ho talagang exact cure for Crohn's disease, but aim ho ng treatment dito is of course to reduce inflammation, to manage the symptoms, and achieve yung wellness ng pasyente. Now, katulad ng sabi ko sa inyo sa ulcerative colitis, possible ho ang parasitism dito. Basta ho yung mga unknown, ang root cause, posible ho ang role ng parasitism. Kasi tulad ng sahika, tulad ho ng cancer, actually hindi ho alam na may parasitism behind that. But bago kayo mapunta sa albularyo, rule out parasitism first. Kasi ang parasitism, kaya niyang gawin itong mga pamamagang ito at pagkasugat because they suck on the lining of digestive tract. So nakakagat ho sila Kaya nga minsan may ulcer na paulit-ulit. Pag stop niya sa mga prasol o omeprazole, ayan na naman ho, inu-ulcer na naman. Why? Nakabitiw lang ho sa lining ng ating digestive system ang parasite kapag ka lang ho full moon. Mas iilang araw lang ho ang full moon kaysa ho kumpara sa hindi full moon. So, they are very erratic during that time because they are busy doing procreation. So, lalo na ho kung tapeworm, mahaba ho yan. It can be as long as 8 meters. So, 6 meters ang ating small intestine and 1.5 meters ang ating large intestine. Total of 7.5. So, mas mahaba pa po sa small and large intestine pag may alaga ho kayong isang long tapeworm. And pagka ho full moon, maririnig yung ang tiyan ng may parasite, maingay ho. May mga kruk-kruk sound ho yan. Pagka ganyan ho, talaga hong kumpirmado, parasitism ho yan. And sometimes gumagamit din ho ng antibiotics para i-treat yung mga secondary infection or complication. Gumagamit din ho ng anti-inflammatory drugs. Gumagamit din ng corticosteroid like prednisone, wherein ayaw sana natin gumamit nito. Kaya lang sometimes dala ng sitwasyon, nakakagamit ho ng steroid. Kumbaga, dun sa mga sitwasyon na the benefit outweighs the side effect. To some, surgical intervention ho may be required sa may mga komplikasyon ho ng strictures, fistula, or mga abscess. Pagka yung ating medical therapy fails to control symptoms. And ang surgery involves damaged section ng GI tract. And of course, ongoing management is necessary to improve quality of life and prevent further complications. Ano ba yung mga potential complications nito? Number 1 ho, pwede ho kasi itong maging intestinal obstruction. Babara ho due to strictures, mga peklat or scar na nagnanaraw ng intestine. So, hindi makakadaan dun yung food kasi lumiit yung butas because of scarring. Abscess, pwede hong mag-form ng abscess ito. Yung mga gasgas, yung mga nabutas, magpo-form ho yan ng abscess, pockets of pus that can form in the abdomen or pelvis. Pwede rin hong magkaroon ng nutritional deficiency, malabsorption, that can lead to kakulangan ho sa vitamins and minerals. And
yung increased risk ng colorectal cancer, especially sa long-standing cases. Pwede hong magka-cancer ang pasyente. Colon cancer, colorectal cancer. May mga subtypes po ang Crohn's disease, meaning different parts ng GI tract, although the most common is sa terminal ileum ng small intestine. So, ileocolitis, pagka yung inflammation occurs sa ileum, the last part ng small intestine, and the colon. So, this is the most common form. Ileitis, pagka yung inflammation is confined to the ileum. Ibig sabihin, hindi ho nadamay ang large intestine. Colitis, inflammation, restricted lang ho sa colon, large intestine. Although, di ba pag sa colon, ang tawag natin ulcerative colitis na. But, sabi nga natin, ang ulcerative colitis, ang thickness is only up to the mucosa and submucosa. While Crohn's disease, yung whole thickness po ang affected. So, kung whole thickness ang affected at nasa colon, so we call it Crohn's disease, hindi ho ulcerative colitis. Pwede rin gastroduodenal Crohn's disease. Gastro means stomach, and duodenal, first part ng small intestine, ang duodenum, kaya gastrointestinal. Jejunoileitis, yung inflammation ho nasa jejunum, the middle part ng small intestine. Kaya nga sabi natin subtypes according to parts affected. Perianal Crohn's disease, it involves the area around the anus, often leading to fistula, abscess, or skin tags. So, meron din hong klase ng Crohn's disease na wala ho sa small intestine. Kung hindi, nandoon ho sa pinakadulo ng ating anal region. So, hindi ho base sa part lang kung small and large intestine, but yung lesion ba is the whole thickness of the intestine or it is just mucosa or submucosa that is affected. At pwede rin ho itong mag-cause ng inflammation affecting other organs. So, erythema nodosum, nagkakaroon ho ng painful red nodules sa legs. Bihira po ito, no? And pyoderma gangrenosum, ulcerative skin lesion. So, pwede hong sa skin. Pwede din hong sa mata, ocular. Inflammation ng middle layer ng eyes, we call it uveitis. Inflammation ng eyes outer membrane, conjunctivitis. So, pwede ho yun. So, skin, eyes, musculoskeletal. Ayan. Inflammation sa joints, which can be peripheral or axial. Pwede rin ho porosis ang presentation. So, bone density loss due to malabsorption or corticosteroid use. Pwede rin hong sa liver, pathobiliary. Ang tawag ho dyan ay primary sclerosing cholangitis, pamamaga at pagpepeklat ng bile duct. And pwede hong inflammation ng liver, we call it hepatitis. Pwede rin ho sa kidney, pwedeng mag-cause ng kidney stone, particularly calcium oxalate stones, due to malabsorption. Systemic, ayan, pwede hong sa buong katawan, fever, fatigue, madaling mapagod. So, kaya nga ho, we are advising you, ideally every 3 months, magpa-detox protocol ho kayo and blood cleansing. And magpa-vector scan para ho wala pa kayong Crohn's disease. Ahead of time, mapipick up na ho ito ni vector scan eh. So, maaagapan na ho. And yung tao hong laging nagdi-detox, malilinis ho kasi ang digestive system. Whatever is the cause ng pagkasugat, pagkagasgas, ulcerative colitis yan, kay Crohn's disease, kay ulcer, kay gastritis. Wala hong pinakamaganda sa malinis ang digestive system natin. Sa detox protocol ho, unang-unang lilinisin colon. Kasi dyan ho galing ang mga waste product natin. Pumapangalawa, liver and gallbladder, which is the cause of almost all diseases. So, fatty liver muna kayo bago kayo magkaroon ng high blood, diabetes, high cholesterol, high triglyceride, and high uric acid. So, ang root cause ho niyaan, hindi na makafilter yung atay kasi marumi na siya.
So, isa ho yan. So, pati na ho ang stomach natin. Hindi ho natin maiaalis na isa ang mikrobyo, yung may ulcer, H. pylori. Isa ho ang mga mikrobyo tulad ng bacteria, virus, fungus, eggs of parasite. Yan ho ang mga possible na sumira o gumasgaso sa lining ng ating digestive tract. Bukod po doon, yung mga maling pagkain, spicy foods, and mga sa medication ho, ay yung mga synthetic. So, ayun ho, na sometimes toxic sa ating katawan. So, may mga ganun hong bagay na kung lagi hong malinis, parang sasakyan, pag lagi nyong change oil, ay malayo ho sa pagkatok ng makina. Ganun din po ang katawan natin. Yang pagdi-detox and blood cleansing, marami ho yung sakit na mapre-prevent. At yung existing sakit ho ninyo, mag-i-improve ho ang inyong BP, sugar nyo, cholesterol ninyo, triglyceride, uric acid, hanggang sa totally makaalis ho kayo sa mga comorbidities ninyo. Hindi nyo ho maibabalik sa dati at hindi kayo makakabitiw sa mga maintenance ninyo unless ideally every 3 months gawin nyo ho ang detox and blood cleansing program. That is the only way to reverse your comorbidities. At kung bata pa ho kayo ngayon, 20s, 30s, para hindi na ho kayo datnan ng mga comorbidities, gawin nyo ho yan ideally every 3 months. And twice a year, magpa-vector scan kayo para kung ano man ho ang upcoming sakit ay ano nyo na po, ko-control na. And yung mga may ayaw magpa-opera, gallstone, kidney stone, barado sa puso, ayan, may protocol ho tayo dyan. Yung mga may history ng cancer, makikita ho natin yan sa vector scan. Yung mga barado ho ang circulation, high risk for stroke and heart attack. So, ayan po. And mape-prevent pa ho natin yan dahil makikita natin yan sa vector scan, pati diabetes. And yung mga dinadialysis, yung matataas ang creatinine, yung may mga fatty liver, cirrhosis, ascites. So, please come to the clinic. May mga protocol ho tayo na pang cell repair. But of course, there is no magic. It is always a process. And pwera lamang ang hernia, fracture, and anatomical inborn diseases. Yan ho, talagang hospital po yan. At yung ating soap, 5+1, yung ating beauty drip, discounted po sa ngayon. Yung mga gustong magkutis artista at pag bumili kayo ng 5, mas malaki ho ang discount. At pag nag-prepaid kayo ng 10, malaking discount plus may +1 pa ho kayo. Promo package natin, so buy 2 + 1. So ano ho ba yan? Detox, 1-day blood cleansing, and vector scan. Alin man ho ang piliin ninyong dalawa, may libre ho kayong isa. And yung IV laser, naka 20% discount po siya. And yung atin hong social media, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Doc, tanong ni 0847. Tanong ko lang po, may diabetes po ako at nagka-mild stroke ako last year. Natanong ko lang po, bakit po mabigat ang paa ko? Dahil po ba ito sa diabetes ko? 14 po ang sugar. May gamot po dito. 14, ang taas. So, sobrang taas ho ng sugar ninyo. At isa ho yan sa komplikasyon ng diabetes. Motor and sensory. Yung sensory ho, nawawalan ng pakiramdam. Ang motor, yan ho, nawawalan ng lakas. So, kaya mabigat. Akala nyo, ang bigat-bigat ng paa ninyo. So, and that might lead to, later on ho, hindi na kayo makalakad. So, ang diabetes, kaya kayong lumpuhin yan. Hindi nga kayo naputulan ng paa, pero yung motor ho, nasira. So, hindi na ho sapat yung lakas ng lower extremities ninyo para mailakad ninyo at bitbitin yung katawan ninyo. Kagila-gilalas ho kasi ang mga komplikasyon ng diabetes. Tsaka, siyempre, unti-unti lang, progressive na hindi mo nahahalata. Ayun, nawawalan pala ng lakas yung inyong binti. Kasi ho, kung yan is a stroke, dapat kabila lang. Kaliwang kamay, kaliwang paa. Ayan hong sa inyo, parehong paa. So, more on diabetes ho yan. So, ang pinaka dapat gawin ho sa inyo, maibaba ang sugar ninyo. So, may protocol ho tayo dyan para matulungan kayong ibaba. Yan, no? Kailangan ho yung root cause, maialis.
Wala tayong oras, mangyari po lamang kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang magpalista kayo ahead. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.